Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Third person's POV. I'm pregnant. 4 months. Nasa sayo na kung pananagutan mo ako. Napaawang ang labi ni Harold nang makita ang nakasulat sa isang maliit na pirasong papel na ibinigay ng kanyang secretary sa kanya. Tinawagan niya kaagad si Nida sa kanyang secretary para papuntahin ito sa kanyang office. Nang makapasok ito ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa na tanungin ito. Nakita mo ba ang mukha ng babae na nag-abot sa'yo ng sulat na ito? Tanong niya sa kanyang secretary. Sandaling natigilan si Nida para isipin iyon. Opo, sir. Maputi. Medyo kulot at medyo bata pa, sir. Baka hindi pa siya nakakalabas ng building. Hanapin mo siya at papuntahin mo kaagad dito sa office ko. Ngayon na. Utos niya kaagad rito. Okay po, sir. Natatanantang umalis sa kanyang harapan ang kanyang secretary. Bianca's POV. Ano? Naibigay mo ba yung sulat? Tanong kaagad sa akin ng kaibigan kong sinamahan ako para ibigay ang sulat sa isang sikat na bilyonaryong si Harold David. Hinanap ko siya sa internet. Meron siya isang kapatid na babae at meron din siyang iba't ibang negosyo dito sa Pilipinas. Kaliwaan ang kanyang mga pag-aaring hotel at resort. Oo, naibigay ko sa kanyang secretary. Hindi ko naman hinahabol ang kayamanan niya. Gusto ko lang malaman niyang may anak siya na dapat niyang kilalanin. Hindi ko sinasabing kailangan niya akong panagutan dahil kaya ko namang buhayin ng batang nasa sinapupunan ko. Nakalimutan mo na ba? Kaya kong magbanat ng buto para lang mabuhay. Simula pa lang, hindi na ako umaasa sa iba. Mahabang paliwanag ko kay Katie. Alam ko. Flashback. Bianca, pakidala ito sa room 142. Utos sa akin ng aming manager dito sa hotel. Nagtatrabaho ako bilang part-time room attendant dito sa Hotel de Leche. Pero ako itong inutusan na magdala ng dinner sa guest na hindi ko naman trabaho iyon. Tama-tama naman yung name ng hotel sa araw-araw na nalaleche ako sa mga customer. Tinataha ko ngayon ang room 142 para ihatid ang kanilang dinner. Habang naglalakad ay nagkaroon ako ng oras para tawagan ang aking fiancé. Si Edward. Ngunit hindi nito sinasagot ang mga tawag ko. Ilang beses ko na itong tinatawagan pero wala pa rin. Hanggang sa mainis ako at muntikan ko na itapon ng cellphone ko. Pinindot ko kaagad ang doorbell sa room 142 para maibigay ko na itong dala kong dinner. Who is it? Pagkatapos ng ilang minuto ay sumagot din ang nasa loob ng room. Babae ang sumagot mula dito. Ma'am, nandito na po ang dinner ninyo. Sagot ko. Unti-unting binuksan ito ang pintuan kaya tumambad sa aking harapan ng isang babaeng nakasuot lamang ng gray, silky nighties. Mukhang hindi lang siya nag-iisa. Mukhang may kasama siya. Siguro ay boyfriend or asawa niya. Pinasok ko ang trolley na dala-dala ko at saka pasimpleng sinipat ang loob ng kwarto. Pakilagay na lang dyan. Turo niya sa table. Pagkatapos kong ayusin ang kanilang dinner sa table ay hinila ko na rin ulit ang trolley palabas. Ngunit hindi pa man ako nakakalabas ay nakarinig pa ako ng boss na isang lalaki. Sino yun, hon? Pamilyar sa akin ang boss na iyon. Wala akong pagdadalawang isip na nilingon ito. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang lalaking nangako sa akin na pakakasalan ako at tanging ako lang ang mamahalin habang buhay. Si Edward, ang aking fiancé. Nagulat din ito nang makita ako. Hindi niya alam na nagpa-part-time ako rito. Alam niya nagpa-part-time ako pero hindi niya alam na dito ako sa hotel na ito. Bianca? Halos hindi makapaniwala na sambit niya nang magtamang aming mga paningin. Kagad na kumunot ang noo ko at doon nagpalipat-lipat ang aking paningin sa kanilang dalawa ng babae. Ang sakit makita ang fiancé mo ay may kasamang iba at sa mismong hotel pa. Magkakilala kayong dalawa? Gulong-gulo na tanong na babae. Gusto ko siyang sabunutan pero nagtitimpi ako. Hindi nakasagot si Edward kaya ako na ang sumagot. Hindi lang kami magkakilala. Fiancé ko siya at malapit na kami ikasal. Mariin na sagot ko.
Maluluha na ako. Really? How did you become his fiancé if I am his fiancé? Nakikita mo ba ito suot kong singsing? Pinakita sa akin ng babae ang singsing na suot niya. Namuo ang luha sa aking mga mata. Muli ko sinulyapan si Edward. Hindi ito nakaimik at tila hindi alam kung anong sasabihin. Napahawak ko sa trolley dahil nanghina ang tuhod ko. Pakiramdam ko anumang oras ay bibigay na ito. Sobrang sakit lang na niloko ako na lalaking akala ko ito totoong nagmamahal sa akin. Edward, totoo ba to? Nanginginig na tanong ko. Konting-konti na lang ibubuhos na ang luha ko. Kaya ko pa naman pigilan pero baka ilang minuto pa ay tuluyan ng kumuwala ang luhang kanina pa gustong tumulo. Hinintay ko ang sagot niya ng ilang minuto. I'm sorry, Bianca. Nagbabaka sakali ako hindi totoo pero ito na nga. Nagsusorry siya sa akin. Totoo ang sinabi niya. I'm really sorry, Bianca. Sagot niya na akala mo'y ganun lang kadali mawala ang sakit sa isang sorry niya lang. Naging kalmado pa rin ako. Pinipigilan ko ang galit na nararamdaman ko ngayon. Wala na akong magagawa kung ang babaeng ito ang mahal niya. Alam nga naman na lumuhod ako para magmakaawa sa kanya. Pwes, hindi ako ganoon. Unti-unti kong pinunasan ng mga luha kong lumanda sa aking pisngi. Unti-unti ako naglakad palapit sa kanya, tinaplos ko ang aking daliri na nakasuot ng singsing na ibinigay niya sa akin. Hinubad ko yun mula sa aking daliri. You know what? Inakala mo ba na magmamakaawa ko sa'yo? Iiyak ako na parang batang inagawan ng lollipop. O di kayo magmamakaawa na ako ang piliin mo? Hindi yan mangyayari, Edward. Kung gusto mo siya. Turo ko sa babaeng nasa kabilang side ko. Then go ahead. Hindi ako iiyak para lang sa isang lalaking walang kwentang katulad mo. Binato ko sa kanya ang singsing at tumalikod na lang para umalis sa kanilang harapan. Nagmadali ako lumabas ng room na iyon. Ganito ako kapag kaharap pero kapag nakatalikod na doon ko'y binubuhos ang iyak. Paglabas ko ng pintuan inapasandal ka agad ako sa wall at doon na lang inilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Akala ko ba hindi ako iiyak? Akala ko ba matapang ako? Akala ko ba hindi agad-agad ako masasaktan? Pero ito ako ngayon umiiyak ng dahil lang sa lalaking iyon. Pinadulas ko ang aking likuran sa wall kaya napaupo na lamang ako sa sahig. Kahit na may makakita sa akin dito'y wala na akong pakialam basta mailabas ko lang ang sakit na nararamdaman ko. Halos 2 years kami magkasintahan ni Edward pero sa 2 years na iyon ay mukhang ginago niya lang yata ako nang hindi ko man lang nahalata at napansin na may iba na pala siyang babaeng pinagkakaabalahan. Bakit pa dumating sa puntong niyayapan niya akong magpakasal sa kanya kung may iba na pala siyang babaeng kinababaliwan? At ang masakit pa, pareho kaming pinangakuan ng kasal ng walang hiyang Edward na iyon. Sinabi ko sa sarili kong hindi ako iiyak pero heto ko ngayon umiiyak ng umiiyak. Sobrang sakit kasi. Ang taong inaakala mong siya na makakasama mo habang buhay ay hindi pala. Panay ang tulo ng luha ko. Pinupunasan ko na lamang ito gamit ang mga palad o daliri ko. Akala ko nga matapang ako pero heto ko umiiyak ng dahil sa isang lalaking gago. Hindi ko nga namalayang humihikbi na pala ako. Lalaki lang yan. Hindi ko dapat iniiyakan. Here. Napatingala na lamang ako na makarinig ng boses ng isang lalaki. Nakatayo ito sa aking harapan. Nakatitig na tila ba naaawa sa akin. Huwag mo akong kaawaan. Ayos lang ako. Hindi siya nagsalita kaya napatingin na lamang ako sa puting tela na iniabot niya sa akin. Napatitig ako roon ng matagal. Hinablot ko ang puting tela na ibinibigay niya sa akin. Wala siyang imik na nakatitig lang sa akin habang ako'y nakatitig sa hawak ko ngayong brief. Brief? Muli ako napatingala sa kanya habang ito naman ay tila blanco lang ang reaksyon nito sa mukha. Bibigyan na lang niya ako ng panyo na pamunas ng luha ko'y brief pa. Aanin ko tong brief na to. Matatanggal ba ng brief na to ang sakit ang nararamdaman ko? Inis na tanong ko sa kanya. Tinaas ko pa nga ito sa ere para malaman niyang brief ang ibinigay niya sa akin o baka naman inaasar lang ako ng lalaking ito. Wala pa rin ako makitang kahit na anong reaksyon mula sa kanya. Akala ko pa naman babawiin niya itong binigay niyang brief ngunit wala naman siyang pakialam. Alam kong lasing na ito dahil sa klase ng mga tingin niya at mga mata nitong namumungay na.
Baka inaantok na o baka talagang sobrang lasing na. Pagtsagaan mo na lang kasi naman magmukha akong batang uhugin dyan. Ano? Tumas ang boses ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko tuloy napigilan na kunin ang aking cellphone sa bulsa para tingnan ang sarili ko. Nang muli kong balingan ng lalaki na sa aking harapan ay wala na ito. Nasaan na yun? Bianca! Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Manager Finn. Napatayo ako nang wala sa oras. Pinagpagan ko ang aking likuran at kaagad na itinago ang hawak kong brief sa aking bulsa. Ma'am, napayo ko ako para batiin ito. Bianca, kailangan ka sa room 109. Nahalata kaya ni Ma'am Finn ang pag-iyak ko. Ano nangyari sa mga mata mo? Wala pa ito, Ma'am Finn. Napuwing lang po ako. Ganun ba? Lumakad ka na. Puntahan mo na yung room 109. Kailangan ka doon. Sige po. Ang kalat naman dito. Nagkalat pa ang mga walang laman na bote ng alak sa sahig. Nasaan kaya yung naka-check-in dito? Bakit ba tahimik? Saan nagpunta yun? Para naman binagyo itong room niya. Tama-tama itong natirang alak para sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Ano kaya kung inumin ko na lang muna mga ito para naman mawala yung sakit na nararamdaman ko? Kahit ilang oras lang ay makalimutan ko man lang yung kagong Edward na yun. Pinatakan ko ng konti ang labi ko ng alak na halos kalahati pa ang laman. Napangiwi na lamang ako sa tapang ng lasa. Hindi yata ako sanay uminom. Ngayon pa lang kasi ako sumubok na uminom. Hindi na ako gumamit pa ng baso dahil nalago ko na ito ng diretso mula sa bote. Halos masuka ako pagkatapos kong lagukin ang halos kalahati rin sa natirang laman nito kanina. Kahit na masuka-suka ako ay pinilit ko pa rin na ubusin ang laman ng bote. Parang wala lang sa akin ang sama ng lasa. Nakaramdam ako ng pangiinit sa aking katawan kaya napatayo na lamang ako para sana pumunta sa banyo. Ngunit pagtayo ko ay bigla akong nahilo. Nasupok ko ang noo ko habang ipinipikit ko ang mga mata ko. Kaya ko pa ba? Pinilit kong imulat ang aking mga mata ngunit pagmulat ko ay sinalubong lang ako ng pag-ikot ng aking paningin. Hindi ako pwedeng lumabas. Makikita ako ni Ma'am Finn at malalaman niya lasing ako. Ngunit ang sama na talaga ng pakiramdam ko. Lumalabong aking paningin ngunit alam kong nasa harapan ko ngayon ang kama. Nakailang hakbang ako bago naramdaman ang kama gamit ang tuhod ko. Pasensya na pero kailangan kong umiga. Hindi ko na kayang tumayo at maglakad. Sumampa ko sa kama at hinila ang kumot, ngunit paghila ko'y naramdaman kong may gumalaw. Nanlaki kaagad ang mga mata ko. May tao. Paano nangyari yun? Kanina lang pagpasok ko dito kanina. Wala man lang ako ni isang nakita kahit na anino. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko na bigla na lamang itong umungol at tumihaya. Sunod-sunod ako napalunok na makitang wala itong suot na pang-itaas. Biglang nawala yung kalasingan ko at ang kaninang malabong paningin ko ay bigla na lang naluminaw dahil sa eksenang ito. Pagkatapos kong matitigan ng kanyang namumutok na mga abs ay umakyat naman ang aking paningin sa kanyang mukha. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang makilala ito. Yung lalaki nagbigay sa akin ng brief kanina para ipunas sa mga luha ko. Siya itong nasa harapan ko, mahimbing na natutulog at mukhang lasing na lasing. Tinitigan ko ng matagal ang kanyang mukha. Nagiging malinaw pala ang paningin mo kapag gwapong nasa harapan mo. Makakapal ang kanyang mga kilay at napakakinis rin ang kanyang muka at ang tangos ng kanyang ilong. Ang gwapo niya pala, hindi ko lang gaanong napansin kanina dahil nakayuko siya habang nakikipag-usap sa akin. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasan ng kanyang mukha. Nawala ang pagkahilo ko. Hindi ko naiwasan na haplusin ang matangos nitong ilong. Umungol ito kaya kaagad kong inalis ang daliri ko. Mabilis pa sa alas 4 ang pagbawi ko. Nagmulat ito ng mga mata. Napaatras ako nang tumitig siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya na para bang hindi man lang nagulat nang makita ako dito. Sinubukan kong umalis sa kama kahit pa medyo nahihilo pa rin ako ngunit nagulat na lamang ako nang hilahin niya akong pabalik sa kama at inilapit pa sa kanya ng husto. I smelled his fragrant breath. Where are you going? Napalunok ako sa barito ng boss nito. Nababagay sa mukha niyang napakagwapo. Alis na. Kailangan ko pa pala maglinis. Nakangiwing sagot ko. Sa halip na pakawalan ako ay mas lalo lamang niya akong hinilang palapit sa kanya. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko na bigla na lamang itong pumaibabaw sa akin. Damandam ako ang nabubuhay na bagay sa pagitan ng kanyang mga hita. Oh, Diyos ko po, ano ba itong pinasok ko? Virgin pa ako.
Huwag naman ganito. Napadasal na lamang ako sa kawalan. Napadasal na lamang ako sa kawalan. Totoo yun. Sa tagal namin magkasintahan ni Edward ay ni minsan hindi ko naibigay sa kanyang aking pagkababae. May limitasyon kasi ako ibinigay sa kanya. Kaya nga siguro siya naganap ng iba dahil hindi niya nagagawa sa akin mga bagay na ginagawa ng magsyota o mag-asawa. Naalala ko na naman ang bugok na lalaking iyon. A virgin stripper? Bigla siyang natawa. Virgin stripper? Excuse me, hindi ako virgin stripper. Rumatandan ako dito. Pangangatwiran ko. Tinulak ko siyang paalis sa ibabaw ko ngunit hindi ko nagawa dahil nagpabigat pa itong lalo. Ikaw yung pinadala ng mga baliw kong kaibigan, hindi ba? Ano? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Pinadala ko dito ni Ma'am Fane para maglinis na tong room mong sobrang kalat. Whatever. Mas nanlaki ang mga mata ko na isubsob niya sa leeg kong kanyang muka. Binaon niya ang dalawang kamay ko sa kama niya kaya hindi ko na siya maitulak pa. Nakulong na ako ng katawan niya. Ano ba? Hindi siya nagpatinag sa pagtulak ko sa kanya at ipinagpatuloy pa rin nito ang paghalik sa leeg kong pababa. Nagulat na lamang ako nang marinig ang pagkapunit ng uniform ko. Napasigaw ako. Tumambad sa kanyang harapan ng cleavage ko. Napatitig siya roon at ilang segundo lang ay muli niyang sinunggaban ng aking cleavage. At mas naging mapangahas pa nga ito. Ituloy mo pa. Itinigil ko ang pagkukwento kay Katie tungkol sa nangyari sa amin na lalaki sa hotel. Ayoko namang ikwento pa sa'yo yung nangyari sa amin. Private na yun. Ano ba yan? Excited pa naman ako kung anong posisyon ang ginawa niyo. Paliw. Lasing ako at lasing din na lalaki yun. Halos hindi ko na matandaan kinaumaga ng mga ginawa namin. Ano ba yan? Dapat tinandaan mo. Mahaba ba? Malaki? Sabi mo gwapo kaya baka malaki din ang kargada nun. Sobra. Sagot ko sabay talikod kay Katie. Narinig ko ang pagsunod niya sa akin. Anong size? Jumbo ba o footlong? Anong pinagkaiba ng jumbo sa footlong? Yung jumbo, maiksi pero mataba. Yung footlong naman, mahaba pero mapayat. Natigilan ako at napaisip. Parang wala naman doon sa nabanggit niya. I think, doon siya bilong sa jomlong? Muli kong tinalikuran si Katie. Nakasunod pa rin naman ito sa akin. Ayaw talaga akong tigilan. Sinugot ko na nga yung tanong niya, todo kulit pa din. Ano yung jomlong? Natigilan ako sa paglalakad at muling humarap sa kanya. Jomlong means mahaba na mataba. Ganun kalaki ang kargada niya. Titigilan mo na ba ako? Inis na sabi ko sa kanya. Bigla na lamang napatili si Katie. Halos mabingi ako sa lakas ng pagtili niya. Gwapo na, jomlong pa. Panalo ka. Palumpalo at busog na busog ang kifi mo. Todo asar nito sa akin. Hinayaan ko na lang. Akala niya siguro yung masarap. Masakit kaya. Flashback. Nagising akong kumikirot ang aking ulo. Hindi lang ulong masakit sa akin kundi pati na rin yung nasa pagitan ng aking mga hita. Pagmulat ko ay tumambad kaagad sa akin ang pulang mancha sa kumot. Nasa puko ang noo ko nang ma-realize na sa akin ang dugo na iyon. Wala na. Wala na yung iniingat-ingatan ko. Nakuha lang ng ganoon lang kadali na lalaki na sa tabi ko. Tulog na tulog pa rin ito. Ayokong madatnan pa niya ako dito kapag nagising siya kaya sinubukan ko umalis sa kama ngunit sumabay lang ang pagkirot ng ulo ko at ang paghapdi ng pagkababae ko. Para bang piniga ang ulo ko. Dumagdag pa ang mahapding nararamdaman ko sa pagitan ng aking mga hita. Pakiramdam ko may nakasalpak pa rin dito. Hindi ko ininda ang hapdi at ang kirot ng ulo ko. Pinilit ko makaalis sa kama. Kaysa naman maabutan pa niya ako rito sa kama. Dahan-dahan lamang ang pagbaba ko. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis akong hindi siya nagigising. Nagmadali ako suotin ang punit kong uniform. Isa rin sa napunit ang panty ko. Buti na lang yung slacks ko hindi niya pinunit kaya naman may mukha pa rin ako maiharap paglabas ko dito. Binilisan ko na lamang ang pag-aayos ng sarili ko. Ang buho ko ay sinuklay ko na lang gamit ang mga daliri ko. Pagkatapos kong pagbasta ng sarili sa salamin ay kaagad kong tinahak ang pinto para tuluyan ng lumabas dito. Taman-tama sa paglabas ko ay may isa ring babae na lumabas sa kabilang kwarto. Katulad ko ay nagmamadali rin ito at bit-bit pa nito ang sandals. Nauna lang ito sa akin kaya kitang-kita ko ang pagmamadali niya at pagmamadali nito sa pagsuot ng kanyang bit-bit na sandals. Sino naman kayang babaeng yun?
Hindi kaya siya yung stripper na sinasabi kagabi ng walang hiyang lalaking nagnakaw ng virginity ko? Bigla na lamang kumirot ang pagitan ng aking mga hita. Walang hiyang lalaking iyon dahil sa sobrang laki ng kargada niya, heto ko ngayon parang binauna ng tambutso. Bianca? Natigilan ako sa paglalakad ng marinig ko may tumawag sa akin. Unti-unti kong nilingon ito. Ganoon na lamang ang pagniwi ko nang makitang si Momfy nang nasa likuran ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat wala ka dito dahil wala ka naman pasok? Hindi ko napigilan at napakamot na lang ako sa ulo. Sana hindi niya mapansin ang konting punit sa uniform ko. Bianca, hindi ka ba umuwi kagabi? Saan ka natulog? Heto na nga ba ang sinasabi ko? Ma'am, may nakalimutan lang po ako kaya binalikan ko. Importante kasi sa akin ang bagay na iyon kaya maga pa lang po'y pumunta na ako rito. Pagsisinungaling ko, ewan ko lang kung maniniwala siya sa palusot ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Huwag mo akong niloloko, Bianca. Pumunta ka rito nang naka-uniform? Akala ko kasi may pasok, kaya nag-uniform ako. Doon ko lang naalala nang papasok na ako rito. Wala ko pala akong pasok ngayon. Nakayukong paliwanag ko. Sana lang ay maniwala siya. O siya, sige na. Umuwi ka na. Hindi ka naman duty ngayon pero pakalat-kalat ka dito sa loob ng hotel. Sige po, ma'am. Alis na ako. Nakayukong paalam ko at nagmadali ng tinalikuran ito. Nakahinga ako ng maluwag nang makalayo ako ng tuluyan sa kanya. Mabuti na lang naniwala siya sa palusot ko. Third person's POV. Harold. Sagot ni Harold sa kanyang phone nang sagutin ang tawag ng kanyang ina. Nasaan ka na? Nakalimutan mo yata na ngayon ang kasal mo. Oh shit. I forgot. Nagmadali magbihis ng mga saplot si Harold habang kausap pa rin ang ina. I'll be there in 30 minutes, Mom. Halos madabada pa siya sa pagsuot ng kanyang boxer at maging sa kanyang pants. Just make sure, son. Baka mami, ang bride pang mauna sa'yo rito. Yes, Mom. Sandali na lang ito. Okay, I'll hang up. Nang maibaba ang kanyang phone ay may bigla na lamang siyang naalala. Hindi siya pwede magkamali. May babaeng pumasok dito sa kanyang room. Hindi kaya dahil sa kalasangan ko kaya kung ano-ano yung naiisip ko. Hinawin niya ang kumot para masilayan ng bedsheet. Ang alam niya ay virgin yung babae pero bakit wala siyang makitang red blood stains sa bedsheet? Umiling-iling na lamang siya. Panaginip lang siguro yun nasa isip ko. Bakit ko pa isipin yun? Ikakasal na ako ngayon sa babaeng pinakamamahal ko. Halos liparin niya na ang kanyang sakyan para lang makarating kaagad sa simbahan. Ilang minuto lang din naman ay narating niya na ang simbahan. Mabuti na lang may mga handang tuxedo ang hotel kaya naman hindi na siya nahirapan pa na maghanap o tumawag sa kanyang assistant para papuntahin ito sa hotel para dalhin ang kanyang tuxedo. Mabuti naman nandito ka na. Napansin niyang namamawis ang kanyang ina. Akala yata nito hindi siya makakarating. This is the happiest day of my life, Mo. Hindi pwedeng hindi matutuloy ang wedding na ito. Matagal namin itong pinagandaan ng fiancé ko. Kuya! Irish! Ang gwapo naman ng kuya ko. Bigla na lamang lumapit sa kanya si Irish at kaagad na yumakap. Huwag ka na yumakap, baka isipin pa nilang kabit kita. Bulong niya kay Irish na kaagad namang lumayo. Yuck! Tila ba nasuka ito sa sinabi niya. Nagtawanan sila. Nagtungo na sa altar si Harold para hintayin ang babaeng pinakamamahal niya. Nakaalis na raw kasi ito sa bahay at on the way na. Inabot ng ilang minuto ang kanilang paghihintay ngunit walang bride na dumating. Kinakabahan na siya ng sobra. Hindi na siya mapakali sa kinatatayuan niya. Hiniram niya ang phone ni Irish para tawagan ang kanyang fiancé ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Just relax, kuya. Darating din yun. How can I relax? It's been an hour, but my bride is still not here. Nagkagulo na sa labas hanggang sa may narinig na lamang siyang umiiyak. Ang mommy ng fiancé niya. Hindi niya alam kung bakit ito umiiyak. May nangyaring masama sa bride! Sigaw na isang lalaki. Doon kumabog ng sobra ang dibdib niya. Lumapit sa kanya ang lalaki habang hingal na hingal ito. Ano nangyari? Ang lakas ng kaba sa dibdib ni Harold. Huwag ka sanang mabibigla. Sumabog ang bridal car at kasama sa pagsabog ang bride. Harold swirled.
almost stopped when he heard those words. Bianca's POV. Bianca! Halos mahulog ako sa aking kama dahil sa pagkagulat nang marinig ang sigaw ni Tita Sab. Wala na akong nanay ngunit may tita ako na napag-iwanan sa akin. Ayos sana kung mabait siya sa akin pero hindi. Kung meron lang pa contest ng pasamaan na ugali ay baka nanalo na sa Tita Sab. Lahat na lang yata ng kailangan dito sa bahay ay sa akin niya iniaasa. Hindi naman ako full-time na nagtatrabaho sa hotel. Sideline ko lang naman iyon kapag Sabado at Linggo at kung minsan, pumapasok ako ng Webes at Biyernes. Mas marami kasing nag-check-in sa hotel kapag ganoong araw. Tita, nandyan ako! Hindi na ako nagdalawang isip na sagutin ito dahil alam ko na ang mangyayari kapag hindi ko sinagot ang mga tawag niya sa akin. Baka buong maghapon niya na naman akong sesermonan hanggang sa lumawit ang dila niya. Tita, bakit ho? Bakit ang tagal mo sumagot? Nakapamewang ditong tanong sa akin. Tanghali na pero nasa kwarto ka pa din natutulog? Porke ba't wala kang pasok sa trabaho ay magbo-boyfriend ka na? Tita, nagpapahinga lang po ako. Pangangatwiran ko. Ba't nangangatwiran ka pa? Saan ka natulog kagabi? Alam ko hindi ka umuwi. Naku, Bianca, sinasabi ko sa'yo. Kapag nabuntis ka at hindi ka napakasala ng fiancé mong Edward ho. Ayun, si Edward. Sinasabi ko sa'yo, Bianca. Kasal muna bago buntis ha. Mayaman niya si Edward kaya gusto kong siya na talaga mapapangasawa mo. Magpakasal muna kayong dalawa. Wala na ho kami. Ano? Niloko niya ako. Hiwalay na ho kami kahapon. Hindi pwede yan, Bianca. Si Edward ang aahon sa atin sa kahirapan. Kahit na niloko ka niya, dapat hindi mo nalang pinansin. At least ikaw yung pakakasalan. Hindi lang ho akong pakakasalan niya, tita. Dalawa kaming may suot na singsing. Manluloko sa Edward. Hindi ko ho hahayaan na lolokohin niya lang ako. Ewan ko sa'yo, Bianca. Ano na tayo niyan? Nagtatrabaho naman ho ako. At sa tingin mo, sapat ang trabaho mo? Kakapiranggot na bariya lang sinasahod mo. Tao po. Tao po. Sabay kaming napalingon ni tita sa pintuan na makarinig ng ingay sa labas. Naku! Kaagad namang napakamot sa ulo si tita at napangiwi. Yung lending ko yan. Kung hindi yan lending, sigurado ako sa Bombay. O di kaya yung utang ko sa hapon. Ang dami niyo naman pong utang. Tumahimik ka. Kung sapat yung pinapasok mong pera dito, edi sana hindi ako nangungutang. Gumawa ka ng paraan. Kung hindi, ipakakasal kita sa hapon. Harapin mo yun. Kung sino man yung Poncio Pilato na nasa labas. Sabihin mo wala ako. Kayo ho yung may utang, bakit naman po ako ngaharap? Aba naman, sumusuway ka na ngayon sa utos ko? Kung palayasan kita, aber, saan ka pupulutin? Sigurado akong pupulutin ka sa lansangan. Hindi na lamang ako nakipagbangayan kay tita dahil alam kong hindi rin naman ako mananalo. Kaya ko ang sarili ko. Siya lang ang iniisip ko kaya kahit na anong naririnig ko masasakit na salita mula sa kanya ay hindi ako umaalis. Tinaha ko ang pinto para harapin ang tao na nasa labas. Nang buksan ko na ito ay tumambad na sa akin ay isang lalaki may malaking katawan, maitim at may balbas. Hindi kaya ito yung Bombay na sinasabi ni tita? Ano ang kailangan nila? Kaagad na tanong ko kahit pa alam ko si tita ang kailangan nito. Hanap ko si Sab. Wala ko siya dito. Siya, sabihin mo bayad sa akin. Tagal na utang niya sa akin. Hindi niya bayad. Kung hindi siya bayad sa akin, kung ako gamit niyo, pwede bayad sa akin. Sige, sasabihin ko. Ikaw, magkano ka? Ikaw na lang bayad niya sa akin. Haba nga naman, tadyakan ko kayang itlog nito. Hindi mo ko afford. Pasensya ka na. Balik ka na lang next time. Sa inis ko'y hinawakan ko ang pintuan at binalibang itong pasarado. Teka lang, miss! Teka lang! Panay ang tawag nito sa labas ngunit wala na akong balak pa na pagbuksan nito. Ano akala niya sa akin? Babaeng bayaran na pwedeng ibayad sa kanya? Oh, ano sabi? Nagulat na lamang ako nang biglang sumulpot si tita sa likuran ko. Sabi niya, paksalan niyo raw siya kung wala kayong balak na magbayad. Ano? Hindi ko na nagawa pa magsalita dahil tinalikuran ko na si tita. Nagtungo ako sa sofa at binuksan ang maliit naming TV. Tanghali na pero nagawa ko pa rin na magkape habang nanonood ng TV sa sala.
Naagaw ng pansin ko ang isang flash news. Hindi ako pwede magkamali. Ang lalaki na pagbigyan ko ng virginity ko kagabi, siya yung nakikita ko ngayon sa TV. He was wearing a black tuxedo and his eyes were sad. Nahagip lamang siya ng camera pero alam ko na malungkot ang kanyang muka. Isang bridal car ang biglang sumabog kaninang alas 11 ng tanghali. Kasama sa sumabog ang bride ng isang bilyonaryong si Harold David. Hindi pa alam kung ano ang sanhi ng pagsabog. Ulat ng tagapagbalita. Napawang ang labi ko sa napanood kong balita. Hindi ako pwede magkamali. Siya talaga ang lalaking nakasiping ko sa hotel. Ang malas naman ng bilyonaryong iyan. Ikakasal na sumabog pang bridal car na sinasakyan ng bride. Paga siyang nabiyudo. Yan na lang akitan mo, Bianca. Siguradong tiba-tiba tayo sa kanya kapag nangyaring patulan kanyan. Halos nibog ako ang hinigop kong kape at sakto naman ito sa mukha ni tita. Ano ba yan, Bianca? Pasensya na, Chang. Kayo kasi kung ano-ano sinasabi niyo. Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako? Hindi ako nagbibiro, Bianca. Kaibigan ko nagtatrabaho sa kumpanya na lalaking yan. Ipapasok kita doon sa ayaw at sa gusto mo. Huh? Kesa naman ipakasal kita sa hapon sa Bombay. Mamili ka. Magtatrabaho ka sa lalaking yan o magpapakasal ka sa Bombay? Tiyang naman. Hindi ako nagbibiro. Kailangan mo akitin ng bilyonaryong yan lalo na ngayon na wala na yung babaeng mahal niya. Madali mo na lang siya akitin dahil maganda ka naman at sexy, Bianca. Tita, kilabutan ho kayo sa mga pinagsasabi niyo. Hindi ako manluloko ng tao. At bakit? Hiningi ko bang opinyon mo? Hindi ba't sabi ko sa ayaw at sa gusto mo? Makikipaglapit ka sa lalaking yan. Kung ayaw mabalikan sa Edward, pues, sa lalaking yan, dyan ka magpapansin. Ang hirap magkaroon ng tiyahe na sarili lang ang iniisip at walang pakialam sa akin.